Samantala, hindi pa man idinedeklara ng Pag-asa ang simula ng tag-init, ramdam na ramdam ang maalinsangang panahon dahil po sa umiiral na El Nino. Ayon sa gobyerno, asahang titindi pa yan sa mga susunod na buwan. Balitang hatid ni Darlene Cai. Posibleng 4 na probinsya lang sa buong Pilipinas ang maligtas sa mga epekto ng El Nino, ayon sa Task Force sa El Nino. Sa mga susunod na buwan kasi, inaasahan daw na mararamdaman ng mas matinding epekto ng El Nino sa bansa. Mafe-feel pa natin yung init hanggang March, April at saka May. So base sa projections, aabot sa mga 78 provinces ang maaapektuhan. Ayon sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 50 probinsyang nakararanas ng mga epekto ng El Nino, partikular ang ilang buwang mas mababa sa normalang pag-ulan. 24 ang nakararanas ng drought o tagtuyot. Ito ang mga lugar na 3 buwan ang nakararanas ng mahigit 60% na kabawasan sa average rainfall. Kung tutuusin, humihina na raw ang El Nino ayon sa Pag-asa. Pero hindi raw ibig sabihin na mababawasan ang mga epekto nito sa atin. Bumababa na yung pag-init ng temperatura ng dagat. So, ganun din po yung sinasabi nating weakening El Nino. But, despite na weakening yung El Nino, nandun pa rin talaga yung mainit na temperatura ng dagat. Kaya raw malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang mga lugar na makararanas ng tagtuyot. Nauna na ring sinabi ng Pag-asa na Abril ang posibleng maging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. Sabi ng NDRRMC noong nakaraang linggo, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsalang idinudulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tinitiyak naman daw ng pamahalaan na sapat pa ang supply natin ng pagkain, tubig at enerhiya. Nakatutok naman daw ang Task Force El Nino na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-monitor ang sitwasyon at magbigay ng tulong sa mga maaapektuhan. Hindi ko sinasabing maliit yung figures na pumapasok sa ngayon. Hindi ko sinasabing kakaunti or lesser yung extent ng impact o damage ng El Nino ngayon. Pero dahil sa preventive measures, interventions at saka mitigation measures ng pamahalaan, bago pa man maranasan yung strong and mature El Nino, medyo nabawasan natin. Darlene Cai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.